Okay guys, rebuild tayo ngayon ng itong valve body na itong 10R80. Rebuild tayo nito ngayon para matapos na dahil dumating na yung mga pyesa natin. Kailangan. Hindi ko na napakita sa inyo kanina. Malinis na yan. Ano? Kailangan siguraduhin na malinis yung valve body para hindi magloko. Yung separator plate niya malinis na rin. Okay. Ngayon, tatakip muna natin siya rito para hindi madumihan yung loob. Yan. Tatabi muna natin to at dito naman tayo sa kabila. Okay? Kanya naman yan. Yung mga labas, yung mga piston niya, kailangan masunod-sunod natin ito ng labas. Piston niya. Hilera lang natin siya ng sunod-sunod. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sila lahat. Pero pare-parehas. Pare-parehas naman sila ng forma. Yan, kung nakikita nyo, ha? Pare-parehas naman sila ng forma. Okay? Medyo ano pala yung ating video. Yumuko ng todo. Yan. Yan. Kita nyo ha. Bayan pa siya. Pare-parehas naman sila ng forma. Pero syempre kailangan pag sunod-sunurin lang natin sila. Maliit. Okay. Siya nga pala guys. Kalimutan kong sabihin sa inyo. Nagpalit nga pala tayo nito. Itong CDF. Tawag dito, CDF clutch drum. Kasi may tama na yan loob niyan. Okay? Kung makikita nyo, yung pinakita ko sa inyo dati, nasa na ba yung seal ring na sira. May isang seal ring dito na nasira. Ayun. Ayan, nakikita nyo to. Ayan. Ito nyo siya. Dahil yan dyan, bumengkong yung pinaka sleeve niya sa loob. Ngayon, ito na yung bago. Ayan. Ito nyo. Ayan yung bago. Nabuo ko na siya. Hindi ko na lang napakita sa inyo kung paano ko siya nabuo. Pero yung proseso, kung paano siya buuin, parehas lang nung ano, sa isang video ko na nakita nyo na binubuo ko tong luma. Kaya maganda na yan. Okay na siya. Yung sa binalot ko lang siya kasi para hindi marumihan. Tapos ilalagay na natin siya dyan pag natapos na. Okay.
balik tayo. Siguraduhin nyo lang na wala siyang bulitas. Itong 10R80 wala siyang mga bulitas. Karaniwan, kita nyo yung mga butas na yan. Yan. Diyan siya madalas nakalagay. Ito yung mga yan. Pero sa case na itong 10R80, wala siyang bulitas. Kaya safe siya na na balik-balik ta rin siya. Hanggat lang tayo ng gasolina. Gasolina pala guys ang magandang palinis dito para matanggal talaga yung dumi. Huwag kayong gagamit ng diesel o kaya ng kerosene kasi yun mamantika. Makaka-apekto yun sa lagay ng sa function ng transmission at ng mga solenoid. Siya nga pala guys, kalimutan ko. Papalitan natin siya ng mga bagong solenoid. Ito yun. Yan. Puro original yan. Yun. Nakahuli siya ng daga. Yung mga bagong solenoid natin. Ito naman yung mga luma. Yan. Kasi nung tinest natin yung resistance na itong mga to, ang baba na. Dapat nasa 10.5 ohms siya, pero ang lumalabas sa reading is 5.5, 5.3, mababa na resistance. Minsan dyan din nagkakaroon ng dahil sa yan din ang cause ng shift shock pag mababa na resistance ng solenoid. Kaya tuloy tayo sa paglinis. Lahat ng parts na ginamit natin ay lahat genuine Ford, original lahat. Nakita nyo naman doon sa isang video ko habang naglalagay tayo ng mga clutch. Original lahat ng mga natin ginamit. Check pa na natin kung may tama na yung yung loob ng sinasaksakan ng piston. Mami, paabot nga nung ilaw dun. Nandiyan sa mesa. Sa mesa. Ayan yung ilaw ko na yan. Okay, sa awa naman ng Diyos, hindi nyo lang siguro masyado makita. Okay naman yung loob ng sinasaksakan ng piston, wala naman siyang tama. Okay. Kaya tuloy, paglilinis. Pag gumagamit nga pala kayo ng gantong brush guys, pagkatapos yung mag-brush, check nyo kung may naiwan na buhok dito sa loob. Kasi kapag may naiwang buhok dyan at bumara yan dyan sa mga butas dito, magkakaroon ng malfunction. Marami na ako naging experience. Napakaliit lang na rubber, yung durog na o-ring na bumara sa mga butas dito, nagloko na yung isang Honda Civic na ginawa ko noon. Maliit na rubber lang, kapirasong rubber nung nasirang o-ring ang bumara sa valve body,
Pag uminit siya, bigla siya nag-neutral. Yan, ingat sa paglilinis ng ball body dahil napakasela ng ball body, lalo na tong 10R80 na to, ito'y Ford. Kaya ingat. Kailangan siguraduhin na malinis, walang mga nakabara. Buhangin. Katulad niyan, kita nyo may mga naiwan. Kaya ang gagawin natin dyan, babandawan ulit natin. Medyo magastos lang sa gasolina ang paglinis ng ball body, guys. Kailangan walang duming maiwan. Ito'y nakaka-4 na galon na simula pa nung nilinis ko itong ibang mga pyesa dito. Basta automatic transmission, ang hirap ng magastos sa gas, sa gasolina. Okay. Ngayon, bubuganan natin siya ng hangin para sigurado matanggal yung mga naiwang ano. Ngayon, i-check nyo rin kung ano, yung ibang mga piston kung gumagalaw sa yung maayos. Mga pato gumagalaw sa yung maayos. Pag hindi yung sumipa, walang ano.
Mercon LB nga palang ATF na ginagamit dito. Pasok na natin siya isa-isa. Ano yung pagkakasunod-sunod. Last one. Ngayon natin siya, malinis na. Ngayon naman, patayin natin yung seeds. Yung ano, buhok. Lalagay na natin isa-isa yung mga solenoid. Basahan ko. Wala. Okay guys, wait lang. At may kailangan lang akong anahin. Tutuloy natin maya-maya yung video.